Ang pagkanta at mga salita mula kay Atty. Vic ay nagdulot ng lakas at determinasyon sa mga taong nakisali sa ginanap na prayer rally sa Cebu City na pinangunahan ng pamilya Duterte. Sa kanilang mga mapanuring salita, nagpahayag sila ng pagsuporta sa laban para sa bayan at layuning patalsikin ang mga mapagsamantala sa kasalukuyang pamahalaan ng bansang Pilipinas. Ang mga emosyon na umaapaw kay Atty. Vic ay tila nagdulot ng liwanag sa damdamin ng taong bayan na nagnanais labanan at sugpuin ang katiwalian sa bansa upang makamit ang katahimikan at kaunlaran. Gayunpaman, patuloy pa rin ang pag-uulan ng kritisismo sa pamahalaan. Isang malaking tanong pa rin ang bumabalot sa taong bayan kung paano nasusolusyonan ang mga isyu ng bansa, lalo na't malaking banta para sa pagiging pulveronik umano ng Pangulo. Sa susunod na video, maaasahan nating tutunghayan ang mga susunod na hakbang na magagawa upang tugunan ang mga suliranin ng bansa, lalo na sa usapin ng Pangulo at sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mamamayan. Ang patuloy na pagtitiwala at pagtutulungan ng mga Pilipino ang magiging susi sa pagtagumpay ng mga adhikain para sa tunay na pagbabago at kaunlaran ng ating bayan. Walisan na itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Touching, ika nga, kinurot yung ating damdamin, di ba? Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal. Kung yan ang nasa puso ng mga politiko, na ang bayan mo, di ba, ay mahal mo, hindi mo siya lalapastanganin. Hindi mo siya bababuyin katulad ng ginagawa ng Kuting at Ahas administration. Sabi nga sa lyrics na kinanta ni Atty. Vic, ang puso ko at buhay man. Lagi kong sinasabi sa inyo, di ba? Isang beses lang tayo mabuhay. At dapat ipaglaban natin ang bayang sinilangan. Okay? Ipaglaban para lumago o ipaglaban para sa mga taksil, hindi na banyaga, kundi taksil na mga nasa loob ng Malacanang. Right? Sabi nga, ang puso at buhay man sa iyo ibibigay. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa inyo na hanggang sa huling patak ng ating dugo, dapat isipin ninyo ang inyong bayan. Okay? Malayo man kayo, lumipat man kayo ng ibang mga bansa na katulad ko, lang mga OFW na sa bandang huli, di ba? Magkakaroon tayo ng desisyon sa buhay na babalik tayo sa ating lupang tinubuan kung ito ay may maayos na pamayanan. Diba? At sabi nga sa kanta na kinanta nga ni Atty. Vic, ang laya mo'y babantayan, Pilipinas kung hirang. Ito yung ginagawa natin ngayon, mga kababayan. Na binabantayan natin ang kaletsehan na ginagawa ng Kuting at Ahas administration. So ngayon, okay. So yung unang binanggit ni Atty. Vic doon na talagang concern siya sa ating lahat. Okay? Sa mga guro, mangingisda, magsasaka, 'di ba? Lahat ng sektor ng lipunan. Ibig sabihin, pangkalahatan na ipinaglalaban niya doon sa moment na 'yon. Kagabi dyan sa Cebu. Actually, mas di ba, prior to that, in-interview natin si Atty. Vic Rodriguez. Pero nung kinanta niya na gumanon siya, nakita ko yung parang si Atty. Vic, kung napapansin nyo naman, parang very siya soft-spoken. Hindi siya katulad, katulad ko na baratatata talaga. So doon sa moment na yun, nakita ko yung tapang niya. As soft-spoken na person, the way na magsalita. So doon niya ipinamalas yung tagos sa puso na nararamdaman niyang pag natin dito sa Cebu. Ang kay Kuting, pay your rally. Diba? Remember that sa interview?
So ngayon, ang gagawin natin, tuloy-tuloy tayo dito. Kasi for sure excited na kayo dun sa ating di ba? Yung ating expose patungkol dun sa pakikipag sabuatan o accessory or mastermind ni Lisa Smug sa extraction ng mga bagets sa Turkey. Abang-abangan nyo yan. Okay, malapit-lapit na yan dahil mayroon tayong ipaparinig sa inyo na bonggang-bongga sa hinayupak na ebidensya ng hinayupak na babaeng yan. Ma-feel mo talaga ang mga Duterte pagmamahal sa bayan at mga Pilipino, sabi ni Nerissa Bayani. Okay? So, yun mga palangga. Alright. Sana dumaan muna sa norte yung rally. Tapos last leg yun dito sa Maynila. Pwede, no? Last leg sa Maynila. Kasi Luzon, Visayas, di ba? North. Tapos sa pwede. Malay mo, yun ang plano nila mga palangga. June 29 pala, pista ng Santonin, ng San Pedro. Alright. Si Rupert Maxales. Sino? Ba't ka nang inabalato? May nanalo na ba? Princess Maui 1. Hello mga palangga. Ayan, pakisubscribe si Princess Maui. Kasama yan sa pakikipag-bardagulan or natin laban sa mga jejemonyong nasa Malacanang. Alright, ano pa sabi ni Pangulong Duterte? Okay? Okay ako sa Chacha as long as it's not intended to benefit the incumbent. Buot pasabot. Si Marcos Cutobra diha, sabi niya, one term, sabi niya 6 years, i-amend niya ang konstitusyon, sabi niya, magjo-join na si Pangulong Duterte at magkikipag-cooperate siya kung ito ay ang intensyon para talaga sa economic provision. Pero kung sa papanatili sa pwesto, iba yan. Okay? Sabi niya, 6 years lang sa, binoto ng tao. Sabi pa nga, he was elected, di ba? Hindi alam ni Pangulong Duterte na, pero kasi, tungkol sa pakikipagsabuatan ni Lisa. Pero for sure, alam niya na kay Glenn Chong. Kaya lang, mabait pa rin, okay? Si Pangulong Duterte. Sabi niya, suportahan daw niya yung Chacha, komportable siyang suportahan niya at wala naman daw siya nakitang malaking pagkakamali o mistake nga nitong nicotine. Wala pa. pero yung pulburon, 'di ba? Na-expose siya na. Sabi niya maybe sa baba, pero sa kanya wala akong nabalitaan. So I continue to support him. 'Di ba? So iba nung 28. So we'll see kung anong mga eksena dyan ni Pangulong Duterte. Unpredictable. Okay? Unpredictable talaga yung ginagawa nito. Kasi, yung anak niya, like si Baste, talagang openly, sinasabi talaga niya yung corruption. O sabi pa nga dyan, ito kasi itong presidente na to at ang aking kapatid, magkasama man sana kayo. Alright? Sabi niya, like, sa LGU, di ba, sa isang korporasyon, sa isang institusyon, meron dapat talaga yung pinakaulo, pinakamataas. May hierarchy ang lahat. So, meron talagang mangunguna sa lahat. Kaso, ang pinangungunahan ni Kuting, yun ngang pagpupulburon. Ang pinangungunahan, yung pagkakamkam ng pera ng bayan, mga palangga. Sabi pa nga ni Baste, kaya naman, kaya mo yan, sabi niya. Kaya ikaw, Marcos, parang PBBM o Marcos Jr. Kuting, sana ayusin mo. Kaya ayusin, kung gugustuhin mo lang, maayos mo yan. Kung ayaw talaga, hindi talaga. Yun ang sinasabi niya. Kung hindi mo hawakan ang gobyerno or you are tolerating it, di ba, paulit-ulit na sinasabi niya ni Baste, mag-resign ka na. Pero hindi nga yan magre-resign. Kahit anong gawin, hindi yan magre-resign si Kuting. Dahil, mga kababayan, gusto nga nilang manatili sa pwesto. Okay? So ngayon, si Pangulong Duterte, paulit-ulit na sinasabi niya na suportahan niya si Kuting at wala siyang problema. So, magtaka ka na. Okay? At mag-iisip mo, ikot na tumbong nila Lisa Smug. Ano kaya ang strategy na naman na ginagawa nitong Duterte administration? Anong strategy ang ginagawa niya? Marami pa rin naniniwala kay PRRD. Uuwi ako pag sa Manila ang rally from Israel, sabi ni Dina Angeles. Napanahon ni Pangulong Duterte, ang daming umuwi sa Pilipinas. Okay? Judy Ann Barquilla, Norte kayo, din invite si Captain Dado. Okay?
Watching from Dubai. Okay, anong sa tingin ninyo? Anong basa nyo kay Pangulong Duterte? Palangga ang message ni Digong kagabi, if it's will of the people, so must be it. Kaya Pilipino magde-decide na kayo kasi susunod si Digong kung anong gusto nyo. True. Yeah, Ray Akain, thank you. Kaya nga Pilipino ang mag-decide. Pero binigyan din ng diin ni Pangulong Duterte yung tungkol sa dorogista na parang, wag kayong magpakadorogista. Paulit-ulit yung sinabi. Sino ba dorogista? Sino ba dorogista? Oh, 'di ba? Si Kuting, indirectly, may tira siya talaga. Pero iba si Duterte, iba si Pangulong Duterte kung magbitaw ng salita eh. Uwi din ako from Australia pag nagrarally sa Maynila, sabi ni Jenny Alvarez. March daw ang rally sa Luzon, sabi ni Arlene Macabenta. Talaga, madam. Hindi ko pa na-check. Totally, baka nga Luzon, then baka June, Maynila na, no? Ang basa ko, Ocean Deep talaga si Tatay Diggs. Sabi ni Sophronia Caspe. Ayan, bangag resign or reveal. Okay? Kumalma lang siya kagabi, nagpatawa lang siya, sabi ni Tricia. Oo nga, nagpatawa lang lolo ninyo. Atik-atik na si PRRD. Astig kayo. Atik-atik yan. Oh. Mahilig nga mag-atik-atik yan. So sabi ni Ben, Tutol, dorogista si Narcos Jr. Okay? Daghan kaayo miga support sa imuha kay og kay Duterte. Makita jud nato ang kamatuoran. Kani kay walay bias jud ya. Makikita natin ang katotohanan. Sabi ni Flor de Lin, dingi. I think it's just protecting Bibi Sara situation right now. Sabi ni Rosely Butay, possible din. Oo, pinoprotektahan na si Sara. Kasi demonyo yung kalaban ni Sara eh. Di ba? Nakita nyo naman, demonyo. Mga may sungay itong mga hinayupak na ito. Sabi ni Manlu, Idem Esmeralda, father like son, magsalita si Baste, di ba? Like father like son. Malakas pa rin si Tatay Digong sa mga OFW. True palang gingging. Baka may bagong iniisip na gimmick yang si Tatay Digong. Akala mo lang bumait kay Kuting. Yung sabi niya yun paraan niya. Okay, abangan lang, sabi ni Priscilla. Nag-iisip na naman ang Malacanang dahil dumaan sa prayer rally ang Cebu. Akala nila laos na ang mga Duterte. Sabi ni Jasmine. True. Kasi nga, doon nga, alam mo, doon sa nag-candlelighting na sila, doon mo makikita talaga na ang daming tao. Tsaka sabi ko nga, yung mag-effort ang mga taga-Maynila na pumunta ng Cebu para mamasay at ng Davao, iba yon. Ibig sabihin, gising na ang taong bayan. Kaya talagang dapat iikot na natin, itodo na natin ng bonggang-bongga. Kasi hindi na natin hahayaan magtagal pa si Kuting. Ako, ang taning ko sa kanya, hindi na siya makakatapos ng 2024. Kasi hayop talagang pinaka-demonyo. Kahapon, nagdiwang ang EDSA na yan. O, di ba? Yung mga nandoon sa EDSA dahil galit kayo kay Marcos Sr. dahil doon sa mga injustice. O, nagdiwang kayo. Ano ba ang naging mensahe ng EDSA? Nagpalit lang ng anyo. Pero ang korupsyon, mas malupit. Ang panggigipit, ang supresyon, ang pangbababoy ay triple. O sabi ko nga, nilagpasan si Satanas. Diba? Wala ring kwenta, okay? Wala ring kwenta yung nangyari nung Feb 25. Kasi revolusyon, di ba? Para sa taong bayan daw ang kanilang ginawa. Anong ginawa ng mga dilawan? Di ba binaboy din tayo? Di ba? Anong ginawa? Pinrivatize ang mga pagmamayari ng gobyerno. It's the same thing ngayon. Hindi lang basta-basta ipaprivatize. Di ba? Buti sana privatization. Kasi may good benefit naman ang privatization ng mga government institution kung ang kanilang alignment is for the people. Pero dahil ang alignment nga ng mga jutang ginimis ay pag nanakawin ang pera ninyo, dyan na lang sa 60 billion insertion, yung 700 billion na unprogrammed funds, paulit-ulit 700 billion. We're talking about billions and billions of pesos na kung ito ay hindi mapupunta
sa mga buwaka ng inang politiko na pinambibili ng bahay, pinangbibili ng pulburon. Ang pulburon, mura-mura lang naman yan. Pinangbibili ng bahay sa kabit nila, pinagpa-fashion show sa Paris, binibili ng mga bahay sa iba't ibang bansa. Mga palangga, luging-lugi kayo, ipapabili kayong bigas, wala. Pero mga putang ina, hawak nila ang pera ninyo. Lahat nila ginagawa para babuyin kayo, para pahirapan kayo. Kaya dapat kayong makisali sa usapin na nangyayari sa Pilipinas, lalo na kung ikaw ay nasa Pilipinas at yung pamilya mo ay nandiyan pa. Kasi kung pababayaan mo ang ginagawa ng paglalapastangan, sabi nga ni Attorney Vic, ang pangbababoy, ang pagwawalang hiya, ang makamundong ginagawa nila, mga orgy-orgy dyan sa Malacanang, kawawa talaga kayo. Kawawa ang Pilipino. Alright? Kanina, may kalansya ko na palangga. Okay? Pilipino din. Tanong ko siya, tanongin kita kako, okay? Janice J, gusto mo bang sakupin ng Pilipinas? Nagko-coffee lang kami bonggang-bongga. Sabi ko, gusto mo bang sakupin sabi ko, ako, gusto mo sakupin ng mga Amerikano uli ang Pilipinas? Ang sagot niya sa akin, sabi niya, ano ka ba? Gusto mo bang masakop? Hindi, tatanungin kita, gusto mo bang masakop? Sabi niya, siyempre, ayaw ko. Gusto ko may pagkakalanlan tayo. Sabi ko, ito nga, jutang ginina. Okay? Hindi nga tayo sinasakop ng ibang lahi ngayon. Pero sabi ko na gano'n sa kanya, yung mga puwaka ng inang nasa Malacanang, yan ang sumasakop sa atin lahat. Sabi ko, sige, ganito na lang. Dahil di ba? Amerikana, di ba? Amerikanang hilaw, sabi nila. Okay? Well, it's not hilaw. It's real. Diba? Kapag sinabi mo kasi hilaw, uma-acting ka lang. Wala sa Filipino-American, ang sabi ko sa kanya, you know what? Napakayaman ng Pilipinas. Sabi niya, di kukunin yan. Sabi niya, kukunin yan ng kung sino mang bansa, China, Amerika o Europa, kung sino man sumakap sa atin, di kukunin niya yung mga resources natin. Sabi ko, sino ba nagnanakaw ng resources ngayon, palangga? Hindi ko sinabing sasakupin. Hindi, kumbaga, ito yung coffee conversation lamang. Over a cup of coffee. Sabi ko, let's say for example, ako, kunyari ang sasakop bilang isang Amerikano. Sakupin ko kayong lahat. 110 million Filipinos. Yes, we have resources. Mineral, gold, gas, at kung ano-ano pa mga yaman ng ating bayan. Pagkain, dyan sa Davao. Diba? Mga resources lahat. Okay? At least yung mga tao ngayon na mga mahihirap, sabi kong ako yon, kasi tatanggalin ko lahat ang mga ulo ng mga ahas sa mga demonyo. At least equal distribution, okay, ng kita ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi kakam-kami ng mga inayupak na to kasi court martial ko sila. Sabi ko, jujutulin ko mga julo ng mga jutang genimes. Jujubog ko sila sa mga dapat nilang kajabugan. Sabi ko sa akin, sabi ko, pero I don't think na mangyayari yan sa panahon ngayon. Pero the point here is, ganito mga palangga. Okay? Ang punto dito, lagi nating sinasabi na hindi tayo taas noo kahit kanino, hindi tayo magpapaapi sa mga banyaga. Pero ang umaapi sa atin, hindi banyaga actually. Hindi ibang lahi ang umaapi. Bakit? Kung makipagsabuatan man sa kahit anong mga bansa, si Kuting Jr. para sa kanilang vested interest, mga palangga, hindi actually ang traidor itong mga ito. Sa tingin mo ba yung mga bansang nag-i-influence ngayon kay Kuting? Okay? Ngayon pupunta sa Australia, kung ano pa mga bansa niya pupuntahan, for whatever, kung ano man, pulboronic ang pag-uusapan nila, hindi naman yan makakapasok sa Pilipinas kung hindi mo iaalaw. Hindi, katulad ng ICC, hindi yan makakapenetrate mga hinayupak na yan kung di hahayaan ni Kuting Jr. Okay? So, sino ang traidor? Di ang presidente niyong gunggong. Diba? Gunggong talaga. Ang pinakamahalagang resources sa mundo at abundant sa Pilipinas, tubig o hydrogen energy.
sabi ni Rupert Marsales. Yeah. Ang nagtatraidor, ang nagbebenta sa atin, kumbaga ang nagbubugaw sa Pilipino ay ang mga nasa gobyerno. Binubugaw. Okay? Tama ba ang example ko? Yeah, ibinibenta. 'Di ba? Para silang mga mamasang. Okay? Na kumukubra sa kanilang mga kliyente. Okay? Tapos ibinibenta ang mga Pilipino, ginagawang jutang ginina ang mga Pilipino at kumakamal lang, kumukuha, konti lang ang napapakinabangan ng Pilipino, tapos kinukuha ng mga hinayupak na ito. At sino yung mga jugaw na yan? Yung hinayupak na kuting at ahas na yan. Maliban pa dyan, sinasaid nila ang pera natin. Said na mga palangga. Pwede siya magpatuloy, pero dapat si kuting mamuno at gawin niya. Sino yon? Gawin niya ang tama at ipasulong ang death penalty, sabi ni Brenda Kim. Dapat ibalik na nga yung gurgur na yan. Sabi ko nga sa inyo, ito lang naman, yung napag-uusapan natin, kung may power lang ako, pag nag-necknock ang isang taong nasa gobyerno, pag nahuli ka at naaktuhan ka, napatunayan na ikaw ang naggurgur, jutol ang kalaming-ing. Okay? Itong pinky mo. 100,000, nahuli ka, jutol yan. So imagine mo, dalawa, kitang-kita ng taong bayan, ay, putol yung kanyang dalawang kamay, nagnakaw yun ng 100,000. 300,000, 3. 400,000, 4 na kamay. 500, 5 kamay. Di ba? Wala na siyang daliri. Di ba? Wala nang daliri, kalahating milyon ninakaw niyan. 10 kamay, 1 milyon. Di ba? Pag lumabas sa 1 milyon, ganun dapat. Gurguriog. Dapat. Kasi kapag may batas tayo nga harsh talaga yung batas na gusto ko. Okay? Na mangyayari. Pero ang ginagawa ng mga nayupak na to, hindi ba harsh yan? Hindi pa pang bababo yan? Di ba? Pinapatay ang kinabukasan ninyo. 5 kamay lang naman ang mapuputol. 1 milyon, buong kamay. Kung ayaw nilang tumigil, gurgur ang mga liog nila. With that, palangga. Maybe, sabi ko nga, pinaka-happy place na ang Pilipinas, hindi ang Disneyland. Kasi matatakot na magnakaw yung mga yan. Kasi puputulin sa una pa lang siguro bago siya magnakaw. Sa 100,000 pa lang bago siya magnakaw, mag-isip-isip siya eh. Di ba? So yun. Talagang grabe yung paglalapastangan sa atin ng mga jutang ginamis na ito. Okay, daliri, madam. Yeah, maganda siya. Jujutulin natin. Ano pa ang hinihintay ng mga Pilipino? Sabi ni Mario. Okay, tara na, lumabas na tayo. Lumabas na kayo. Okay? Lumabas na kayo palangga. Kailangan nyo makiisa. Ano sabi ni Ellen? I have 2 hands. The left and the right. Count them softly. 1, 2, 3. Oops, not 10 anymore. Di ba? Hindi ka na, pero kung may mga ganyan, pero hindi gagawin yan, hindi yan isusulong ng Congress at Senate yung mga batas na gusto ko. Kasi alam nila, sila ang unang paparusahan yan. I don't know. Ito lang naman, napag-uusapan lang. Pero kung kunyari lang ako presidente, pwede ba tayo? Wala ba tayong lawyer? Wala si Attorney Vic, sana magtanong tayo. Mag-release ako executive order. Jutol ang mga daliri. First, executive order. Executive order number 1, jutulin ang mga daliri, ang mga julo, ang mga jutang ginemes. Di ba? Wala nang pasapasa sa first reading, second reading. Executive na order number 1, jutulin ng mga julo, ng mga jutang ginemes. Gorgoriog, sabi nga ni Nicolas. True. Di ba? Firmam Raga. Gorgoriog ang mga hinayupak, sabi ni Nicolas. Ingat palangga, our thoughts and prayers, sabi ni Teresita. Walang matitirang politiko, sabi ni Orlando Nicolas. True, Orlando. Di ba? Ito pa lang eh. Imagine mo lahat ng Congress, actually, if you apply that sa mga congressman, senador, mga mayor, lahat yan, tsugi na yung mga yan. Kasi hindi lang naman 100,000 ang nanakawin nila eh. Sabi ko, kapag 1 milyon, gorgoriog. Hindi wala na mga riog yung mga yan, wala na. Di ba? Magiging masaya ang Pilipinas pag ginurgur ng mga jutang ginimas na mga kawatan. Right? Sabi ni Roland Arti, Attorney Vic and Ms. Maharlika for President and First Lady. Ay kung si Attorney Vic ang maging President, hindi ako maging First Lady kasi
may first lady siya. Okay, mabait ang kanyang although hindi ko pa nami-meet, okay, yung kanyang jowa. Nakita ko lang yung kanilang picture noong, noong inauguration. Okay? Pasaway ng mga politiko sa press, dapat lahat dila hulihin na, sabi ni Evangeline Takagi. Di ba? So, gurguriog na lahat para wala na mangamkam. Sara Ann Maharlika Tandem pwede rin, sabi ni Janice J. Hindi mo masabi ang kapalaran ng tao. Tandaan nyo, diyan ako pinanganak sa Pilipinas. Lahat pwedeng magbago. Even decision mo sa buhay, pwedeng magbago. Pero paano magbabago yung ating bayan? Bago tayo magbago, gugurgurin natin sila, tanggalin natin sila dyan sa pwestong ini-enjoy ng mga buwaka ng ina at ini-enjoy nilang pera. Kailangan nyong makialam. Paulit-ulit natin sinasabi, kausapin ang inyong mga pamilya dahil kawawa kayong mga OFW, mga domestic helpers. Magkano lang po ang kinikita nyo sa Pilipinas? May nakausap ako, 15,000 pesos, 20,000 pesos, nagtatrabaho, naglilinis ng bahay, 20,000 pesos. Imagine nyo, lalayo ka sa Pilipinas. Okay? Lalayo ka sa halagang 20,000 pesos. 20,000 pesos, just to bigyan ko lang kayo ng konting liwanag. In fairness sa Amerika, ang 20,000 pesos kaya mong kitain sa isang araw mahigit pa. Pag masipag ka. O depende sa trabaho mo. Imagine mo, 20,000 isang buwan na paglilinis ng ating mga Pilipino para mabuhay ang kanilang pamilya. 20,000 pesos. Pero ang ninanakaw ng mga putang ina, bilyon-bilyon. Pero kayo mga OFW, hindi kayo makauwi dahil yung 20,000 pesos na kinikita nyo sa pagiging domestic helper or seller o kung ano man, tindera, dyan kung saan man kayo, mga palangga, malaki na sa inyo yun. Pero ang ninanakaw ni Lisa at ni Kuting, ang pagtatravel, ang pagpupulburon, lahat-lahat, trillion national budget. Hayop na mga yan. Kaya ano gagawin nyo? Uupo lang kayo. Huwag kayo umupo. Kailangan yung makialam. Kailangan natin talagang umalab ng gusto. Peacefully. Di ba? Peacefully natin gagawin ito, mga palangga. Ano sinasabi nila dito? Di ba? Mga hayop na ito. Okay? Ano sinasabi nila doon kagabi sa Maisog? Ang inilalaban, di ba? Transparency, accountability, peace and security. Naging transparent ba si Kuting sa lahat? Wala. Puro pang bubudol. Transparency ba ang pag-a-appoint niya ng isang smuggler, a special envoy to China na si Michael Ma? Wala. Hindi pa rin ipinapakita sa taong bayan. Hindi nga in-announce yan na in-appoint niya. Asan ang transparency dyan? Itinago ng hinayupak na yan. Walang accountability kasi wala siyang pakialam sa inyo. Yan ang totoo, mga palangga. Yan, nakakatawa ba? Gugurgurin natin lahat. Ano daw? Sabi ni Richilda, Miss Maharlika, 6K lang ang sweldo ng ibang mga katulong dito sa Pilipinas. Kaluoy man, 6,000 pesos lang. Oh my God, grabe. Paano ka mabubuhay sa 6,000 pesos? Magkano ang renta ng mga maliit na barong-barong ngayon, palangga? Grabe, 6,000 pesos. Kaya nga, kung meron kayong chance, nakakalungkot, sabi dapat magstay tayo sa Pilipinas. Diba? Yan ang sabi ni Kuting, magstay tayo sa Pilipinas. Pag ako ang nanalo, pauwi natin ng mga OFW. Paano uwi mga OFW? 6,000 pesos. Mga palangga, kung may chance kayong makalabas ng bansa, lumabas na talaga kayo hanggat si Kuting ang presidenteng buwaka ng inang yan. Bumalik na lang kayo pag nalubog na natin yung hayop na yan. Success ang rally sa Cebu, sabi ni Ben Gamit. Sa dictatorship government ni Butod, ahas, walang transparency at wala ring accountability, sabi ni Vega Warp. Tama. Okay? Below 6K outside Metro Manila, ganun lang ang swelduhan. Shit. Grabe, kaluoy talaga, Okay, nasaan daw ang pulburon video? Malay nyo, sa pinakahuli. Sa pinakahuli, iba isa show. Diba?
Wala naman sa akin ang polvorong video. Binigay ko na kay ano. Wala sa akin. Hindi ko hawak yon. Pero pwede rin. Di ba? Ako si Pangulong Duterte ay